Dumalo sa bilateral meeting sa China si Pangulong Duterte at si Chinese President Xi Jinping. At mula po rin po sa Beijing, China, may ulat on the spot si Joseph Morong. Joseph? Yes, Connie, katatapos-tapos lamang itong bilateral meeting itong si Pangulong Duterte at si Chinese President Xi Jinping. Nangyari ito sa Great Hall of the People, malapit sa Tiananmen Square dito sa Beijing, sa China. Ang Pangulong, ika-apat sa labing apat na leader ng mga bansa na kinausap ni Xi. Sa kabuuan, may 40 leaders na haharapin itong si Chinese President Xi habang ginaganap dito ang Belt and Road Forum. Sa kanilang opening statements, sinabi ng Pangulo na umaasa siyang lalakas pa ang ugnayan ng Pilipinas at China, lalo na sa kooperasyon sa Belt and Road Initiative. Pinasalamatan ng Pangulo si Xi sa imbitasyon na dumalo siya sa ikalawang Belt and Road Forum. Sa kanyang bahagi naman, sinabi ni President Xi na itinuturing niyang kaibigan, isang genuine friend, itong si Pangulong Duterte. At mahalagang partner daw ang Pilipinas ng China, lalo na sa aspeto ng karagatan, kung ang Belt and Road Initiative ang pag-uusapan. Nagpabot din ng pakikiramay si President Xi sa mga biktima ng lindol dyan sa Pilipinas. Kung wala pang nabanggit ang dalawang leader tungkol sa gusot sa West Philippine Sea o sa South China Sea, dahil pinalabas na muna ang media pagkatapos ng kanilang mga opening statements. Mamaya-maya lamang ay magkakaroon ng press conference itong si Presidential Spokesperson Salvador Panelo para sabihin kung ano ang mga napag-usapan ng dalawang leader. Bagaman kahapon, sinabi nitong si Philippine Ambassador to China, Chito Santa Romana, na pag-uusapan nitong si President Xi at ni Pangulong Duterte ang issue sa West Philippine Sea. At naman ang sinabi ng China na handa sila na umatras doon sa Pag-asa Island at wala silang balak na sakupin ito, Connie. Yes, Joseph, bagamat sinabi nga ng mga namumuno na talagang hindi naman magkakaroon ng problema ang Pilipinas sa pagbabayad sa kasakali dito sa Belt and Road projects natin with China, sinasabi rin ng marami naman na nakakaalam na mas may magandang offer ang ibang bansa in terms of the interest rates. Ano ba ang sabi daw sa mga ganyang usapin naman ng Malacanang? I think in the past, nung nauso itong BRI, ang sinabi na ng NEDA na we are getting the Chinese loans because we are friends with China and we are turning a new leaf, so to speak, doon sa ating pagkipagrelasyon dito sa China. At may nabanggit itong si Pangulo in one project, I think, ay ang tinuturing niya na maganda na rin yung offer kasi 25 years to pay. Ibig sabihin, after 25 years pababayaran ng ating bansa ang utang ng manggagaling sa China. So, for the Philippines, this is of course a gesture of friendship na dun tayo sa kanila umuutang. That's what they said. NEDA director, si Secretary Pernia before, nung nauuso nga itong mga proyekto ng build na pinifinance ng China through the BRI or the Belt and Road Initiative. At walang dapat ipangamba na maaring mangyari. Di umano daw yung mga nangyari naman sa Sri Lanka. Correct. Yung sa nangyayari sa Sri Lanka, tinurn over nila yung port nila sa isang Chinese company because they weren't able to pay. Ngayon, ang sabi nito si Ambassador Santa Romana yesterday is that we're not like, hindi naman tayo katulad ng Sri Lanka. We are a country na investment grade. Mataas yung ating credit rating. Kumbaga, isa tayong bansa na kayang magbayad ng utang. But at least that's as far as the government our government is saying. And Secretary Sonny Dominguez, our finance secretary. So walang yung mga projects na pinasok natin, for example, yung Kaliwa and then yung Chico Dam projects, according to Secretary Dominguez before, ay sabi niya kailangan talaga natin ang mga proyekto na yan. At yung mga proyekto naman na yan ay hindi naman matitenga. Kumbaga ay project yan na kung saan kikita tayo. So ibig sabihin, kung kikita yan, may pambayad tayo ng utang doon. So yun yung sinasabi natin pamahalaan. Kung halimbawa binabato nga yung pagpuna na baka naman debt trap ito, ibig sabihin hindi tayo makabayad and then China will correct yung patibong na term, hindi daw naman mangyayari yan. At kung ikukumpara nga daw yung bilang ng mga utang natin sa China compared to other countries, maybe like Japan, ay parang mas malaki yung inuutang natin sa ibang bansa compared to what we are getting now from China. Funny. Maraming salamat sa iyong update sa amin, Joseph Morong.